Hello mga magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong edisyon ng vlogs or content para po sa mga GGS at loyalists. At syempre dagdag na lang natin yung mga kakamping. So panoorin natin si Kuya, pakinggan. May ano dito may real talk diba? Kumbaga, kung yung utak mo malawak, naiintindihan mo to. Pero pag sagrado na yung utak mo para sa mga Duterte, bahala ka na doon. Wala na kaming pakialam doon, di ba? Kung gusto mo magpakamatay para sa mga Duterte, why not? Di ba? So, pakinggan muna natin si Kuya. Alam mo, wala kayong pinag-iba ni Digong. Noon sinabihin niya si Ma'am Leni na hindi siya pwedeng maging presidente. Ngayon naman nakaupo na si BBM, gusto niya pa rin sirain. Weak leader daw siya. Anong ibig niyang sabihin? Siya lang ang magaling. Mas gugustuhin ko pang maging presidente si Ma'am Leni kaysa... Yung mga paninira kasi ng mga Duterte, kumbaga, napasarap sila sa kapangyarihan. Ha? Kumbaga akala nila mahahawakan nila yung Marcos. Wala. Okay, sorry naman. Akala nila mahahawakan nila yung Marcos. Kasi nandyan nga din naman si Sara. So gusto nila ipagpatuloy yung mga katarantaduhan nila. Pero wala. Hindi pinayagan ng administrasyon. Ayun, nagalit sila. Kung ano-ano ang sasabi, kung ano-ano ang pinagbibintang, kung ano-ano paninira ang ginagawa, mga peddlers. So, wala na yung ano nila, hindi nagtagumpay yung mga plano nila na pang-agaw muli ng posisyon. Gusto nila makabalik di ba? Masyado nilang minamadali. Kaya, ewan ko kung may naniniwala pa rin sa kanilang matino, for sure, pag tanga ka at panatiko ka, for sure, Duterte ka, di ba? Lalong-lalo na sa mga DDS. Di ba? So, pangit. Hindi natin alam kung ano, di ba? Tuloy mo Kuya. Kaya sa Sara na yan, nakahanda na kayo para sa 2028. Siyempre kami din nakahanda na. Ang part 2 ng bagong Pilipinas. Alam mo kung bakit? Parehas kayo ng amo mo. Tapos na ang trono ng amo mo, dada pa rin kayo ng dada. Si Tapos na kasing 6 na taon pinagbigyan di ba? Sige di patay. Sige di nakaw. Tapos natapos na ang termino, gusto pa rin makialam. Di ba? Kung nanahimik ka na lang, edi wala na. Okay na sana ang buhay, di ba? Ni nakatunggali dati ni BBM, wala kang masabi sa administrasyon ngayon. Wala kang maririnig sa kanya na paninira. Alam nyo kung bakit dadanang nada si Digong? Naiwanan niya ang kanyang anino. Wala daw nagawa si BBM. Yung pagkakabuwag ng Pogo na yan, malaking achievement na yan para sa ating mga Pilipino. Marami palang kasangkot dyan. Mula kay Roque hanggang sa mga Chinese national na yan. Kaming mga OFW, pinaghihirapan namin ang bawat dokumento para makapasok sa ibang bansa. Pero sa Davao, ang bilis makakuha ng Philippine nationality. Ang mga Chinese, bago makakuha niyan, kailangan... Basta singkit ka, may PSA ka na agad. Sa Davao. 5-5 ang PSA dun Tangina. Getaway ng mga Chinese ang Davao di ba? Tangina yung mga gago sa Pilipinas ng 10 taon at kaya magtagalog. Pero anong nangyari? Wala pa yatang 1 buwan nakakuha na sila. Baka kaya naging 10 years ang passport para wala ng problema sa pagre-renew ng kanilang mga passport. Sa tingin nyo, papayag kami mga BBM loyalists at kakampik na mangyari ulit ang mga yan? Kung gusto nyong maramdaman ang pagbabago ng Pilipinas, palawakin ninyo ang isip ninyo. Di ba kayo nag-iisip? Wala na nga, hindi nga nag-iisip Panati ko nga, naniniwala sila sa mga passport, license, mga fake drug war.
Ang ina ng mga DDS, mga talpolanong gonggong. Mga gadilis ang utak. Pero hindi nyo alam, nakatanim na ang mga building o mga proyekto ni BBM sa mga lugar na sinisiraan ninyo. Paano pa maniniwala ang mga tao sa inyo? Sa tingin ninyo, maniniwala pa ang mga taong nabigyan ng lupa? May naniniwala pa sa kanila. Yung mga DDS. Mga DDS lang naman na naniniwala sa kanila. Mga lugar na nabigyan ng pabahay, ng patubig, please lang, tama na. Nagawa nyo ng lahat. Noon pa kayo rally ng rally. Naglabas ng kung Oo, nag-rally sila. Sabi nila, mag-EDSA sila. Sabi nila, mababagsakin nila mula kay Kibuloy pala. Doon pala nagsimula yung mga EDSA nila eh. 8 million daw sila. 800 pwede. Tangin na mga gonggong ng mga DDS, mga kids. video na yan. Lagi niyong sinasabi na sinisiraan ni BBM ang mga Duterte. Bakit? Oh, bakit? Anong benefit kasi nun? Bakit gustong siraan ni Marcos ang mga Duterte? Ha? Tama nga naman si Kuya. Anong mapapala ni Marcos? Presidente na siya para siraan ang mga Duterte. Para sirain si Sara. Ay baka nga yan pa yung successor niya, bibiliin niya ang successor niya, yan pa i-endorso niya sa 2028 kung hindi man naghalimaw si Sara. Dami kasing kalukuhan ginagagawa eh. Na kailangan pa ko nun ng 100 bilyon para maayos ang educational system sa Pilipinas. Pucha, 100 bilyon? Ang ina, ba't nakaya ngayon ni Sani Angara, di ba? Ang ina, wala lang talagang utak si Sara. Kala mo lang matalino, siyempre nag-i-English eh. Diba? Ang ina. Yung mga ano na sa kanila yon, kumaga attorney daw siya, magaling daw siya. Ang inang attorney bang wala, attorney walang kaso. Tangin. Alam mo, pag gadilis talaga ang utak mo, walang mangyayari sa'yo. Mahirap ka pa rin sa mga susunod na taon. Mahirap ka na ngayon, mahirap ka pa rin sa mga susunod na taon. Tangna mo. Kailangan gawin yun, siya na ang presidente. Ano bang paninira ang nagawa ni BBM kay Duterte? Sige nga, sabihin nga ninyo. Sasabihin ninyo, sa ICC na naman. Kung walang biktima, walang kaso. Tanungin nyo kay Trillanes kung bakit niya nagawa yun. Oo nga. Bakit? Kahit sino naman presidente, i-implement yan eh. Maliban na lang kay Sara, syempre. Alam naman na-implement niya eh. Ama niya yun eh. Ano ba? Isa pa, wag mong mamaliitin ang kakamping ha. Dahil mas pipiliin ko pa si Ma'am Lenny kaysa sa Sara ninyo ha. Nagan na pala ang kumadain, Sara. A big no. Walang silbi ang... Tama. Lahat ng sinabi ni Kuya, tama. Kung gadilis ang utak mo, hindi mo maintindihan yun. Ha? Sige na. Hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Yeah.